Hi, we are Believe, and you are watching Arambulo Live. Hello everyone, my name is Nikki, host of Arambulo Live, and today we're hanging out with one of P-pop's fastest rising boy groups. They've been building their story chapter by chapter, and now they're getting ready to celebrate 3 amazing years together. Welcome to Arambulo Live, Believe! Hello guys! Hello po. Becoming Lumabas Beyond. We are Believe. Hi everyone, my name is Rafael. Hi everyone, my name is Carlo. Hello everyone, I am Clyde. Hello po, ako po si RC. Hello everyone, I'm J-Mac. Hello po, ako po si Zio. Thank you so much for being here, guys. So first question, let's start from the beginning. How was your group formed? Share nyo naman yung mga individual stories nyo. Si RC, share niyo muna as a group. As a group po, lahat naman po kami nag-audition na po to different companies po. Then, nagkaroon po ng audition si AQ Prime Music. Yun na lang din po yung good thing po sa amin. May background na po kami sa isa't isa dahil nga po yung iba po galing ng cover groups, K-pop cover groups, yung iba naman po nang galing ng same company na pinag-auditionan. Then yun po sa mga TikTok, doon na rin po kami nagkakilala. Then nung nag-audition po kami sa AQ Prime Music, nakita po ng AQ Prime Music ko ano po yung mga talent po and yung strength po ng bawat isa. Kaya po ito ngayon po nabuo na po yung Believe and going strong na rin po kami. And pag magta-third anniversary na po kami sa July 7. Yes, happy early anniversary. It's in a few days. Thank you po. Looking back now sa career nyo, what stands out the most when you think about those early days as a group? Ano yung mga memories, good memories nyo? Siguro po ngayon po tinatawanan na lang din po namin yung mga bagay po na napag-aawayan po namin, yung mga small things po na hindi po namin pagkakaintindihan and at the same time po yung mga bagay po na di po namin in-expect po na ma-achieve po namin in a span of 1 year, ganun po. But in a group, di naman talaga nawawala yung mga ups and downs sa relationship nyo. And then, ayun, i-share ko lang din na before kami, like magkaroon ng assurance and secure na spot sa AQ Prime, palipat-lipat po kami ng place to stay in, especially yung mga members na super layo from their hometown. Like, ako po, si Carlo. J-Mac din ba? I think si J-Mac din nung mga time na yun. Parang nagsistay din po together with us. So, literal na palipat-lipat po kami. Kasi ako, I'm from Cebu. And nasa Manila po ako that time. And I was just Hindi na. Tapos minor pa lang po ako noong time na yun, and then my mom was with me up until nagkaroon kami ng contract with AQ Prime. And dun, parang binigay niya po yung trust ni AQ Prime Music sa akin, even though I was still that young. And ayun, I'm so happy na ito na yung narating sa hard work namin and everything. Talagang brotherhood ang Believe. I love it. Yes po. Huge congratulations on your recent Star Award win for Dance Recording of the Year. Yes po. Ang galing. That's such an incredible milestone. How did everyone feel when you found out na kayo yung nanalo? Siyempre, sobrang grateful po namin kasi for second time ba? Third time? Second time na nominate po kami for Star Awards, PMPC, and this time nakasama po ako kasi last year, nung na-nominate po yung song namin, wala po ako nun. Tapos, yeah, very grateful kami kasi ang dami pa rin pong sumusuporta sa music namin and na-appreciate yung song namin, lalo yung Say What You Wanna Say na nanalo po ng Dance Recording of the Year last PMPC. And siguro mag-create pa po kami ng mas maraming music. Mas
magagandang music na dedicated to fans and To inspire more people. yes. By the way, guys, Mahika is one of my favorite songs. In Wow, like the thank you P-pop po. genre. Can you guys quickly talk to me about the song, like the creation tapos yung meaning ng song? Go Kuya Z. Medyo matagal na rin kasi yung Maika. Nagawa ko siya, siguro parang gusto ko lang ilabas yung yung mga nararamdaman ng mga taong first time magmahal. Wow. Yes! Yan. So, tinulungan ako ni Rafael sa paggawa nun. Ikaw, ano masasabi mo nung ginagawa mo yung lyrics mo? Ang galing mo nun ah. Ako po kasi when I write songs, nagdedepende lang po ako sa mood. So, ayun, naghahanap lang po ako ng mga inspiration for me to be able to write my lyrics. And ayun, nirelate ko lang din po siya sa lyrics ni Kuya Z. And together, we are believed din and together, ayun, parang nabuo siya as a whole. And actually, sobrang tagal ng process bago siya nabuo talaga. Kasi, syempre, when you make something, gusto mo talagang paiba. Sobrang dami ng version ng Mahika. Tsaka parang hindi kami kontento hanggat di kami nakaka-feel ng mismong magic ng song. Yeah. Super ganda ng song. So good job, guys. Give So before we talk about your anniversary concert, let's play a quick game. Do you guys want to play a game? Yes! Okay. This one is called Which Member. So you guys just choose which member is associated to the question, okay? Which member is most likely to cry during the anniversary concert? J-Mac. J-Mac, are you the emotional member ng group? I think yes po. 200%. 100%. Oh, softy guy. Okay. Which member gives the best advice? Wala. Iba-iba kasi. Depende po sa advice. Opo. Lahat po. Lahat. Okay. Which member always has something to say about your group outfits? Ay, Kuya Z. Kuya Z. Ako ba? Pero nakataas yun. Hindi, depende sa iyo lang member. Ganyan. Kasi si Clyde magaling na mag-fit, si Rafael. Si J-Mac madalas magtanong. Which member would survive a zombie apocalypse? All of us. Guys, All of us. Ay, si J-Mac po no, kasi maghanap po siya ng Nanonood kasi ako ng electric fan while running. Kasi subscribe po kami. Kasi bilib po kami. Si J-Mac po maghanap ng e-fan while running. rescue na lang ako. Nagpapawisan. Nagre-retouch si J Mac habang tumatakbo. Si J-Mac lang yan sa zombie. Sagutin mo na lang ako. Ano yung mga assignment nyo? Like who's going to be in the front, like the leader to fight all the zombies? Ako gusto ko yung mga mag-hunt eh. Kasi idol ko si Rick Grimes. Sasama na ako kay Kuya Zio. Okay. May dala akong mano. Ako lang po magbabantay ng pantry. Which member is most likely to spoil a comeback? Si J-Mac. J-Mac. Si J-Mac. J-Mac. Kawawa naman si J-Mac. Oh my gosh. Kala mo bakit? Why? Kasi love kasi namin. Yes. Okay. Oh wait, well this next one kind of matches the other one. Which member is secretly the most emotional? So yung last answer nyo was J-Mac, pero yung secretly most emotional, sino yun? Sino ba? Sino kaya? Hindi, sa oo, parang ano. Sa tagal kasi namin nagsama, parang wala nang secret. Lahat meron. Talaga siya. Lahat may naging emotional na, may naging naglabas na talaga ng kaya. Parang hirap sagutin. Yes, ma'am. Grabe, pag emotional, ako agad.
Wala. Okay, the last one is, which member always wants more time during practice? Yung palaging, 5 more minutes, guys. Sino yun? Oh, Parang wala. parang 5 minutes na lang. Baliktad po. Sino yung gusto agad na ano? Ikat. Yan, Chay. Sino yun? Sino yung nagsasabi nun? 5 minutes. Rafael? Parang lahat. Ganito lang. Ay, pero despite us, parang sinabi naman yun as a joke. Parang Pero kasi matagal always yung po time kami, namin 9 a.m. po kami nagsistart hunt up until 4 p.m. So, every time nagtitraining kami, syempre, super pagod na from the morning na nag-start kami. And, ayun, parang excited na kumain. Kasi usually kasi during parang pagising 9 a.m. hanggang matapos, di pa kami kumakain nun. Tas pagkatapos ng training after 4 p.m. dun pa kami kakain. Reward. Ano yung go-to restaurant nyo when you're really hungry? After practice? Pares. Hanas po. Panas talaga. Hanas. Hanas. Pakita mo nga yung Hanas. What is Hana? Anong klaseng food? It's our coffee, pastries, bread. It's our own cafe. Pumupunta ba kayo ng like Korean barbecue vibe? Thank you. Kumbaga yun, aside from Hanas, yun din yung go-to kinakainan namin. Yun ang masarap, like when you guys go all out for rehearsals, tapos yun ang kakainin nyo, that's like the best. Yes. Andy. Yeah, super, super. Okay, you're celebrating your 3-year anniversary with a concert called Under the Same Light. Bakit ito yung name na napili nyo? Like, what does it mean to you guys? Siyempre, whenever we perform, yung mga between, nandoon lang sila watching us. And sila yung parang laging nandiyan for us. And then, in this concert, we want them to experience na, like, kayang lahat, we're under the same light. And hindi lang bilang as fans, but kasama namin sila intimately. And they're all part of the performance, kumbaga. And also kasi po, sa July 7, bukod sa sineselebrate po namin yung anniversary namin as Believe, sineselebrate din po namin yung monthsary ng mga fans namin, which is in between. So, kagaya nga po ng sinabi ni Rafael, under the same light, kasi gusto namin ipa-experience sa mga fans namin yung spotlight na experience ng Believe. So, gusto rin namin magkaroon ng moment sila with us and to all other betweens na nasa anniversary po namin. So special po yung day na yun. Tsaka po parang at the same time po, parang nire-recognize din po namin yung efforts and yung pagmamahal ng between sa amin. And with that po, parang masushow namin na kung ganong kahalaga yung between sa Believe and pinapahalagahan talaga namin sila. Addition lang din po na parang hindi lang din naman po siya ipa-experience. Parang gusto rin po namin laging ipaalam po sa mga between na kahit po nagpe-perform po kami on stage na lahat po ng spotlight na sa amin po, gusto po namin laging ipaalala po sa kanila na kasama po namin sila while performing po on stage. Grabe talaga yung support ng mga between nyo. So, shout out to you guys. Yes. So, how involved were all of you guys sa creation of the concert? Super duper involved. Super duper involved. Kasi po, pwede ba? Spoiler ba yun? Pwede na Spoiler? Okay. May mga bagay po kasi dun sa concert po na lahat po kami nag-a-ask ko ano po yung magandang gawin dito, ano po yung magandang atake po sa isang song, ganun po. So, parang lahat po nag-a-add, especially si Kuya Z, tsaka si Rafael na naggawa po ng mga Yeah, pero syempre hindi yun possible kung wala si Kuya Ron! Siyempre, and syempre yung mga coaches po namin, si Coach Joseph and Coach Carl na
tutok po talaga sa vocals po namin and sa arrangement po ng mga vocals and dun po sa dance po namin. And syempre sila Attorney Aldwin, Attorney Hani sa pag-support pagdating sa budget. Nice. Can each of you guys describe the concert in one word? What can your between look forward to? Like, Light. Ako naman, one word, Yes. yeah. first. Third. Bond? Bond? Bomb. Ah, bomb. Spectacular! Amazing. Ano ba? Sige, Clive. Budget. Budgeted siya. Budgeted. Lamay Ano ko isip na tamang word? Parang sobrang dami kasi nararamdaman. Supercalifragilisticexpialidocious. Pero one word na lang. Bago. Siguro ano siya, bukod sa siguro intimate na lang. Exciting. Exciting. Aside from the show, you also have another gift for your fans, a new song. What? Yes. Paano ba yung pronunciation? Is it Matsa Love? Yes po, Matsa Love. Matsa Love. Okay. Matsa Love. Matcha Love. Yeah. Okay. What is the correct way? Matsa Love. Matsa Love. Okay. So tell us about your new song, Matsa Love. Sinong gumawa? Yeah, yung Matcha Love is noong una ginagawa ko siya as para lang sa mga friends, ayan, directly para sa Bilib talaga yon. Then, yung chorus nun, and then, nung pagdating sa verse, sabi ko, what if sama ko yung mga between since sila na rin naman yung parang naging pamilya namin sa buong journey namin. So, dun umikot yung mga lyrics ng music. Yeah. Actually, may mga iba-ibang version yun eh. Meron pa talagang nilagay si Rafael na talagang directly for the fans. Pero syempre, kailangan natin siyang medyo ayusin. Yeah. I-improve lang to relate, para maging relatable din siya. Not for the fans din, but sa lahat ng mga listeners po namin. So, ayun, tinweak lang konti. And, ayun, so... Yung sobrang ganda kasi yung sabihin Bukod din po dun sa music po na i-release, excited din po kami na ipakita po or i-share yung nagawa po naming music video ng Matsa Love. So, see you soon na lang po sa 7. And so, release po ng music video. Sobrang excited po kasi kami na mapanood po ng mga betweens po yung mga pinaghirapan po namin sa Thailand. Yes. And thank you so much, Attorney Aldwin and then Mommy Honey. And ayun po, I just wanna share din na this is gonna be the first time na ako talaga yung nag-produce po ng beat ng song namin na i-release. And with the help of Easy Orduna po. And ayun, sobrang nakaka lang sa feeling, sa emotion. Emotion na parang magre-release kami ng kanta na music namin talaga. And ayun, aside from that, hindi lang basta-basta music lang, but it's a music na parang yung lyrics and ginawa talaga siya for specially made for Between and to the people out there. To the people. Ayun po. I love it. As a music fan, it's so impressive na yung members of the group are the ones writing, they're producing, sila yung mga nagko-choreograph ng mga kanta nila. It's super cool. So good job, guys. Thank you. So looking back on your 3 years, what achievement as a group are you the most proud of? Yun po, yung 3 years. The 3 years. Yun po, yung nakapag-perform kami sa
waterbomb, So, sa mga malalaking stage gaya ng MOA Arena. May awards, yun. Then may napapakita namin yung talent namin. Actually po para sa akin naman, yung makaabot sa 3 years na as a group is malaking achievement na po kasi hindi biro yung 3 years na pinagdaanan namin as a group, and with that po parang mas ginaganahan kami and mas nai-inspire kami kasi sa 3 taon na yun, buo ko. Iyak siya. Ayan na, ayan na. Aw. Then, sa 3 years na yun kasi mahirap ibuo yung group as a whole, and ang happy. Ang happy. Ang saya kasi. Masaya kasi, I mean, hindi ako makapaniwala na sa tumagal ng 3 years na as buo pa din tayong 6, and Grabe naman yung hindi ka makapaniwala. hindi kasi isipin, hindi po kasi hindi po talaga din naging biro yung journey namin as a group, and for me talaga yung 3 years na yun yung malaking achievement na ano namin na kuha namin. being an ambassador of multiple brands, and ayun, sobrang proud kami na parang yung mga brands na yun, parang sobrang proud po kami na binigyan po kami nila ng trust po, and ayun, especially sa pinaka first ever na brand namin sa food. Ayun, sa food, which is Cream Loops. And ayun, pinagkatiwalaan po nila kami, and sobrang thankful po kami. And ayun, sa po namin, sa teeth po namin, Smile 360. And and ayun po, ang pinakabagong brand na kumuha po sa amin and nagtiwala po sa amin is yung Front Row po. Yung Lux White po, sa Front Row. Janelle Hair Extension, kasi sila po yung nag-ayos po ng hair po namin. Yeah, shout out to mga brands. What's one compliment you would like to give the member sitting next to you that you've never said to them before? So, according to your seating position, we'll do Clyde, J Mac, tapos ganun, tapos Zio, and then... Oh, do you want to do the other way? Bahala kayo. Prepared na ha. Gusto ko i-compliment si J-Max sa pagiging cutie ba to? Hindi. Pagiging chill. Chill ka lang. KRC, lahat na nasabi ko sa'yo. Pero siguro nag-grow ka ng sobra. Nag-grow. Ako naman po kay Rafael. Wala, umiyak na siya. Siya pala secret emotion. Siguro, nag-mature po talaga ng self-rectifying habang, si Rafael po habang lumalaki din po talaga siya. Sorry. Ayun po, nag-mature din po si Rafael. Siya po kasi yung pinakabata po sa amin, so parang nasubaybayan po namin yung paglaki. So, yun po. Parang nabuo po kasi kami, parang 16 lang po siya. Nag-training po kami, 16 years old lang po siya. Ngayon, 21 na siya. So, parang, yun po. Nasubaybayan pa namin yung paglaki niya. Very strong and resilient. And ayun, sobrang consistent mo rin sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. And nakikita ko rin yung dedication mo always whenever there are practices and sa pagkanta, like especially sa pagkanta talaga, kasi dati parang kumakanta-kanta kami, eto share ko lang po, kumakanta-kanta kami ganun, tapos laging kapag nagja-jamming kami, ako lang mag-isa nag-harmony, and then sabi ko, tapos si Carlo parang nagme-melody lang siya, melody lang. Tapos sabi ko sa kanya,
practice ko ng harmony para tatlo na tayo, madami tayo pag harmony tayo. Tapos, ayun, tinuro ko po sa kanya na, sabi ko, pag whenever you're listening to songs or nagja-jam-jam ka sa music, wag mong never mo kantahin yung melody, tapos hanapin mo lang since matalas naman yung tenga mo. You should just find the right harmony sa kanta na yun. And then, ayun, di ko alam na nagpa-practice pala talaga siya. Ayun, sa harmony. Tapos bigla na lang yung parang on a random day, biglang kumanta lang ako. Tapos biglang nag-harmonize siya. Tapos sabi ko, that harmony ah! At ayun. 3 na kami ngayon magagaling. Ayun, sobrang nakaka-proud lang. Kasi nakita ko rin yung hard work, perseverance, and everything. Ayan. Ako naman kay Kuya Zio, siguro, patay mo marinig. Hindi. Ang pinakamasasabi ko kay Kuya Zio na di ko pa nasabi sa kanya is yung meron siyang ibang perspective palagi sa mga bagay-bagay. The way niya tignan yung isang bagay, dumadating ako sa point na minsan, hindi ko maiisip yun na naisip niya pala yung ganun. Like, oo nga, tama yun. So, yung mga opinion niya sa pagtingin niya sa bagay, o yung perspective niya sa isang bagay, mamumulat ka doon in a way na, okay, pwede pala yung ganito. Okay, may ganito palang, picture or may ibang meaning pala yung ganyan. So, it's nice na magkaroon ka ng ka-member na meron siyang ibang perspective sa isang bagay in a way na mas magiging creative pa yung magiging result kapag pinagsama-sama niya isa. So, yun. Give ko yun kay Gio. Aquarius, ganun to pag kay Clyde, hindi si Clyde kasi parang gusto ko siyang i-compliment sa pagiging si Clyde. Kasi si Clyde yung taong kaya mong, pagdating sa performance, kaya mong mag-rely sa kanya, hindi mo siya kailangang alalahanin. Kasi alam mo, magaling na talaga siya Kaya, ayun yung para kay Clyde. Salamat sa pagiging siya. Naiyak mo siya. Gumagana yung tao. Oh, cute. Okay, well, shout out to your between. They sent in some fan questions. So we chose 4 special ones. So for the first one, please say hello to Samantha. Give a shout out to Samantha. Hello, Samantha! Okay, the question is, would it be possible for Believe to try a different music genre? For example, bubblegum pop. Always. We're always open. We're always thinking about something new na kung ano pwede namin maihain. Tama ba yung term? Maihain for the fans and for the people who are listening to us talaga. And ayun, gusto ko lang din sabihin na sobrang dami rin naming niluluto na mga main dish. Kasi wala talagang sides na dish. Kasi kapag gumawa kami ng song talagang buhos talaga lahat ng effort namin doon at mga utang. At inaabot kami ng anong oras na para gumawa lang kami ng kanta na ma-enjoy ng mga fans, and hindi lang para sa mga fans and for the people din na makikinig and soon to be listeners. Yes. Yes. Okay, the next one is from Janina. Say hello to Janina. Hello, Janina! Okay, if hindi kayo P-pop idol today, ano sa tingin nyo ang occupation ninyo? Ako for sure nasa barko kasi yun yung pangarap ko talaga. Pasahero. Cruise sa cruise. Kasi HRM graduate kasi ako. So, siguro nagluluto ako sa barko kaya nasa housekeeping, ganun. Ako naman siguro entertainment pa din, pero siguro ako yung laging nasa kumbaga behind ng mga concerts, ng mga events, kasi parang sabi ko noon,
kung hindi ako magiging idol or kung hindi ko ma-pursue yung music. Hindi. Parang gusto ko ma-experience yung mga na-experience ng tao na nag-help dun sa mga artista, production, talaga. So, feeling ko nandun ako sa part na yun. Direct Carlo. Ako din naman po, still pursuing music since it's my passion talaga. Pero nag-aaral ako ngayon and sa course na nasa medical field. And Ako naman po, flight attendant na po or pilot after po mag-flight attendant. Ako naman po, siguro draftsman po ako ngayon. Yeah. Draftsman naman po talaga. I mean, parang pinursu ko na yun talagang work na sa field ko. Ako po, estudyante po. Tsaka nagsasayaw-sayaw pa rin po sa dance covers. Yan. This next one is from Sarah. Say hello to Sarah. Hello, Sarah. Okay. Which member has surprised you the most after debut? Yung parang naging more confident or more talkative? Sino yun? Parang wala. Parang wala yung ano yung tanggal. Siguro sa akin si Carlo. Actually lahat hindi naman. Si Carlo, si Clyde, si Rafael. Kasi sa training parang medyo sakto-sakto lang. Medyo kabado pa syempre. Pero nung nag-debut kasi, lalo na si J-Mac, pagdating sa chorus, naalala ko nun yung chorus ng Kabanata. Sobrang nilamon nila maigi yung stage. Kaya parang halos lahat, nagulat ako. Ayan. Ako siguro si Rafael po. Kasi nung nag-meet tayo, nung in-house tayo, di ba? Shy lang siya sa gilid, nagigitara. Tapos nung nag-debut kami, talagang nalalaman yung vocals niya. Lahat siguro. Oo, lahat talaga. Kasi nung debut pala, parang kinakapapa po namin yung stage, tas kung paano maging impression sa amin ng fans. So medyo kabado po kami. So habang tumatagal-tagal, grabe ang dami ring improvements namin mga members. Dance-wise, vocal-wise. Tsaka kung paano po kami mag-project sa stage and paano kami makipag-interact sa fans. Kasi parang nag-hold, ewan ko po, siguro di po namin ina-expect na magkakaroon kami ng maraming fans. So medyo nag-hold pa po. So kaya din po namin nasabi po na all. Kasi during po na mga nagte-training pa lang po kami, sobrang comfortable pa lang po namin sa isa't isa. Wala pa po yung mga pressures na na-feel po namin after debut. So, nung nakapag-debut na po kami, nakapag-perform na po kami sa mga big events, dun na po talaga mas nag-enhance and mas na-boost po talaga yung confidence po namin. Kaya po, nung nagkaroon na po kami ng parang mga big events po, opportunity po na makapag-perform po sa maraming tao, siguro po dun po talaga lumabas yung mga kakayahan po namin as individuals po. si Kuya Zio. Kasi, anong tawag dun? Dati po kasi, wala po kasi akong parang, me, despite being very passionate in music, wala po talaga akong nakakasama, like nakaka-bonding ko kapag nag-write ng mga songs, gumagawa ng music. Kasi, bata pa po ako, mahilig na po ako sa music, pero sobrang ginawa ko po siyang like path ko na was during pandemic, and then I wasn't given a chance syempre to explore kasi nga nakakulong lang sa bahay. So after din pandemic, nabuo yung Believe and everything. So dun ko nakilala si Kazi, tas tahimik lang before debut, ito ganyan. Pero pagkatapos nun, pag-debut, parang nakikita ko na sobrang passionate niya rin gumawa ng music, magsulat. And doon rin ako nagkaroon ng mas lalong motivation para gumawa pa ng mga kanta.
Naalala ko nung nalaman ko si Rafael marunong gumawa ng music. Kasi ako, sulat lang talaga. Parang ano lang. Tapos ang nalaman ko, ayun, ito ang katandem ko. So, pag gagawa ko, bato ko sa kanya, gawa music. Tapos, This last question is from RC Babies Official. Say hello. Wow. Hello po, RCBBs. What keeps each member going? Ano yung mga inspiration nyo sa buhay and inspiration to keep going as a member of Believe? Is what keeps me going is yung music talaga and my passion for performing. And aside from that, syempre, di nawawala sa akin yung mga between namin na sila po talaga yung every time we perform, nakikita namin na sobrang grabe po yung efforts nila. Sobrang grabe po yung support na binibigay nila para sa amin. And ayun, kapag tuwing nakikita ko yung mga fans namin na nag-cheer for us, doon ako mas lalong nagagana na parang, guys, we need to do our best pa every single time. And always, we need to always do our best. And ayun, mga members ko rin. Kasi love na love ko sila. Thanks. Each daw eh. Each. Ako naman po, siguro po yung band na rin po na nabuo po namin as Believe. And at the same time po yung mga na-achieve na po namin sa loob po ng 3 years po na magkakasama kami. And yun nga po yung gaya ng sabi po ni Rafael, yung mga naniniwala po sa amin na nakasuporta po sa amin hanggang ngayon po. Yun po yung dahilan kung bakit po kami nagpapatuloy as Believe po and as individual. Siguro ako naman, dahil emotional beings tayo, syempre, aside sa inspirations, motivations, families, friends, pag dumadating yung mga panahon na nakakaramdam ka ng pagiging emotional, nawawash out talaga lahat yun eh. So for me, bumabalik talaga ako dun sa mafe-feel mo siya talaga eh. Di ko siya, hirap siyang explain for me. Kasi may mga times nga na nababurn out talaga ako. Pero kasi, merong specific time na mafe-feel mo yung itch na yun na parang, ay, gusto ko pa rin talaga itong ginagawa ko eh. Ito yung calling ko. May mga ganun na darating yung time sa buhay mo or may mga seasons talaga na parang napapagod ka ganun, nababurn out ka, ganyan. Pero, kusa siyang babalik sa'yo. Yung yung fire na yun or yung spirit mo na na-feel nung time na chine-chase mo yung gusto mong gawin, babalik at babalik siya sa'yo. Siyempre, maging thankful ka din sa mga nasa paligid mo. Kasi, malaking factor yun sa mga makaka-apekto sa'yo. Para mag-pursue ka pa dun sa path na pinurso mo. Ayun lang. Sa akin naman po, bukod sa pamilya. Bakit? Pero yan, bukod sa pamilya kasi, between, kasi hindi naman namin mararating yung goal namin kung hindi dahil sa kanila, kung wala sila. And also, siguro yung yung tao na nagtatrabaho sa likod namin, behind us. Kasi, wala namang Believe, hindi naman mag-work ang Believe kung wala yung mga taong nag-work for us and tumutulong sa amin para magka-events, tumulong sa MV and stuff, yun po. Yun po yung sa akin. wow. Siguro sa akin, kasi, syempre, may mga, hindi lang naman ako isa dito, so, 6 kami. So, nag-push sa akin is, syempre, yung members, then yung management. Bukod doon, sobrang, syempre, passion ko rin naman kasi talaga maggawa ng music, mag-perform. And between, dahil sa between, tsaka doon sa mga upcoming pa namin na mangyayari, yun yung mga nagpapahold sa akin. And then, syempre, gusto ko rin talagang sumikat kami, magkaroon ng maraming pera.
Keeps me going. Same. Ano po, what keeps us going? Siguro, syempre bukod sa passion, music, friends, siguro, parang kagaya lang din ang sinabi ni Carlo. Tuwing magkakaroon ka ng times na parang nandun ka sa phase na parang mapapaisip ka na pagod ka na or parang hindi mo na kaya tumuloy. Parang maaalala mo kasi kung bakit ka nag-start eh. Bakit ka nandito in the first place. So, alam mo yung parang nandun talaga sa heart mo yung passion. Kung, paano ko ba explain? Basta mahirap siya explain pero mahirap din siyang iwan. Ganun. Also, hindi po kami titigil hanggat hindi po kami nakapag-perform sa mga dream stages namin. Tsaka parang ang gandang puntahan ng feeling na parang, uy, ayun lang ako dati. Oo, Eto na ako tas, ngayon. ganun. Dito na tayo. Opo. Tapos, yun nga, hindi kami titigil hanggat hindi kami nakikilala. Kaya nandito po kami palagi, gumagawa ng content, gumagawa ng music. Kasi gusto namin maging relevant for the whole time na believe kami. And Ano yun? So- To inspire din po. to inspire din. And also, yun din yung gusto naming sabihin kasi na-recognize na din kami within the community ng P-pop. Kaya mas lalo kaming nagkakaroon ng energy para i-push yung sarili namin to make contents, musics, and And syempre, yun nga po nung sinabi namin nung during PMPC Awards na kami, dahil marami na rin P-pop, ganyan, na group na nagsisilabasan ngayon. Siguro isa sa mga mantra o isa sa mga goal natin talaga. Ipalaganap natin ang P-pop, ang OPM talaga in general. Lalo na ngayon na parang lumabas sa isang media or parang isang post na parang ang lakas ng OPM ngayon. Kasi sobrang support ng mga tao talaga locally. Pero tapos meron din mga fans international na tuwing may concert dito sa Pinas, pumupunta talaga sila dito para supportahan yung concert na yun. So, feel ko naman na yung goal namin na mas payabungin pa yung OPM in general, nag-work naman siya. So, as long as nakikita natin na nag-work yung ganong setup, itutuloy-tuloy natin siya. Hanggang makilala talaga siya globally. So, yun po yung isa sa mga goal talaga din namin as a group. Shout out sa mga between. I know that they sent a lot of questions, but we only chose 4. So thank you everyone for sending it in. Pinag-usapan natin about your dream stages. What are your dream stage, like your ultimate dream stage to perform on in the future? sa Philippine Arena. Gusto po namin mapuno yung Philippine Arena. Yes. Philippine Arena, actually. Madaming stages. Stage. Ako na, yun nga po, locally po, same po sa kanila, Philippine Arena po. Pero kung international po, Coachella tsaka Summer Sonic po sa Japan. Kasi po grabe din po yung support ng Japan sa mga, when it comes to music po tsaka artists. Yun po. It was my dream talaga to perform sa MOA Arena. And then, ayun, nakapag-perform na po kami. Ilang beses na po. Mga ilang beses na. Mga 3 times na po kami nakapag-perform. Kasi before debut, mga trainees pa lang po kami nun. It was my first time watching a P-pop concert. And then, it was Tugatog. And ginanap po siya sa MOA Arena. And before, wala rin po ako masyadong inspiration para sa sa mga kasi bago pa lang sa akin yung grupo, P-pop and everything. And dun po talaga ako nagkaroon ng spark and nagkaroon ng fire to be P-pop member and be in a P-pop group. Sobrang dun ako nagkaroon ng motivation na parang gusto kong gusto kong perform sa MOA Arena. And ayan, since nakapag-perform na po kami sa MOA, sobrang laking achievement para sa akin. Sobrang nakaka-proud lang para sa akin. And ayan. Next one is Philippine Arena. Ako naman po siguro dahil
Sabi nga ni Rafael, parang halos sa mga big events nasa MOA kami. Gusto ko naman matry sa Araneta naman. Hindi pa tayo nakakapag-Araneta. Ayun, Araneta, tapos, syempre, Philippine Arena. Tsaka pag international naman, Lollapalooza. Lollapalooza. Yes. Sa akin, Showtime. Tama. Oh, Di bakit? pa kami Gusto ko nakakapag- mag-Showtime. ASAP. Oh, diba? Yun yung gusto. Let's manifest that, guys. Let's manifest that. Yes po. Okay, so my last question is finish the sentence. The next chapter of Believe will be. Will be. One by one. The next chapter of Believe will be awesome. Asim. Pag-asim. Great. Will be great. Great. Will be super successful. The next chapter will be. The next chapter of Believe will be fire. Same lang po sa sinabi ko kanina. The next chapter of Believe will be exciting. 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 Scribe. Cutie patutay. Cutie patuti. Will be cutie patuti. The next chapter of Believe will be memorable. The next, the next chapter of Believe will be a blessing. Will be a blessing to everyone. Yes. So, Okay, guys, so please invite everyone to watch Under the Same Light so July 7 to promote your song and also any upcoming ganaps that you guys have. Go ahead. Ayan guys, sabay-sabay tayong mag-enjoy, makinig ng music at pumarty. Sa darating na July 7, Under the Same Light, 3rd year anniversary ng Believe sa Secret. Sa QC. Sa QC. sa mga naka-receive ng email. Ayan, sa mga naka-receive ng email, alam niyo kung saan yun. And See you there. Please don't forget to stream our songs sa lahat ng digital streaming platforms and you can watch our music videos on YouTube. And wag niyo pong kalimutang abangan ang pinakabago naming i-release na Matsa Love music video. And syempre, para po maging updated po kayo sa mga schedules po namin, don't forget to follow us on our social media accounts at BILIB_official. yes, at sa mga nagtatanong kung ano po ang Mat sa Love, Daymac, explain mo. Ano meaning ng Mat sa Love? Salamat sa love. Beautiful. Thank you so much, Believe. Happy anniversary. Thank you po. Congratulations. Good luck. Ang daming blessings, like Carlos said, that's happening in your life right now. So, congrats. Thank you po.